Si Amy sinasabi, delikado na po ang buhay ni Bongbong Marcos. Nanganganib na po ang buhay ni Bongbong Marcos. Kaya nga naman, parang siya talagang concern. Ito huwag kayong magagalit. Normal po sa magkapatid yan. Baka mamaya magagalit na naman itong parang kabit. Hindi ko sinasabing kabit itong mga kabit ni Bongbong Marcos. Sila pang unang magdi-defend. Pero tatandaan po, dugo po ito. So, ang daming pinatamaan dito. Ito po, simulan natin. Ma'am, being the presidential sister, how's your relationship with our president? Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year now, and I don't really go to the reunions. It's not comfortable, and I prefer my kids go. Ang sakit po, no? Yan ang problema pagka talagang ang pamilya pinasok ng kademonyuhan. Isipin ninyo, ang yaman nyo na, ang powerful nyo pa. Yung tatay mo naging presidente, yung kapatid mo nagpresidente, pero kayong magkapatid, walang relasyon. Ay, yung pambihira. Ang sakit, no? So, kung titingnan mo, parang nagiging sumpa pa yung yaman at kapangyarihan. Pero, sino nga ba? Kasi ang balita ko dito, ang talagang sumira sa relasyon nitong magkapatid, walang iba. Di umano, yan ang sinasabi. Ito naman ay kalat sa media. Ito naman ay kalat sa social media. Ito ay public knowledge. Yung kanyang asawa. Minsan kasi itong mga asawa. Ayoko makihalo sa problemang pamilya. Pero remember this, magkaayos naman to si Amy tsaka si Marcos. Si Bongbong Marcos. Di ba? Sa katunayan, si Amy pa ang pumilit kay BP Sara na maging vice president ni Bongbong Marcos. Di ba? So, at that point, maayos naman sila. Yung pala, nagkasira na. Dahil di umano, ito ang asawa ni Bongbong Marcos. Mahirap. Dapat sa mga ganitong bagay, ito usapang pamilya lang to, pero sa kanila naman na yan. Pero dito makikita ang leadership ng lalaki. Doon pa lang sa pamilya, wala ng leadership yung lalaki. Kung totoo po yung usapan na yun, dahil dapat doon naninindigan ng lalaki, hindi po pwede. Di ba? Ako lalaki dito, umayos kayo. If they want to go, it's fine. I visit my mom, kasi nga, May 1 is her wedding anniversary. My father used to joke that staying married for many, many decades is hard labor. Pero actually, Labor Day namin yan. So I visit her and we have our get-togethers. My mom's turning 97. Super bisdak, waray-waray. In July 2, she'll be 97. Going strong. Eating lechon. So, despite na hindi na kayo nagkikita, mga almost 1 year, but for sure, the president is very much alive, contrary to the fake news. I know as much as you, Mitch. Kung ano Bongbong Marcos is alive. Yun ang tinatanong Sa madaling salita ang tanong, yung bali-balita patungkol sa kalusugan ni Bongbong Marcos. Napapansin natin di ba? Dito nadali si Jason Sa. Fake news daw. nakikita ko sa dyaryo na sobra siyang pumayat, na parang nahihingal sa pagsalita. Ngayon, mukha naman nag-improve, tumaba konti. I'm just hopeful that he gets the best care possible and makes it his priority. At the end of the day, I said that there were drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. Wala pang 2 buwan, diretso na siya sa ospital ilang beses. Kaya Yan ang matindi. Delikado Merong drug issue si Bongbong. Siniwalat niya na yan. Wala pang 2 months, labas-pasok na si Bongbong sa ospital. Diyan pa lang makikita mo. That is very dangerous. That is very critical. Bakit? Kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at labas-pasok ka sa ospital, hindi po biro yan. Hindi po lagnat-laki yan. Hindi po bata yan na normal na nilalagnat. Hindi po yan. Hindi po lalabas-pasok sa ospital. Hindi po ako nagsabi. Kaya nga po, ang nangyayari dito, parang si Amy lumalabas, pinapanigan yung mga balita patungkol na ibinabalita ni Jason Sa. Kasi sabi fake news daw Diba si Jason Sa? Hindi ko po pinagtatanggol si Jason Sa. Ang sa akin lang, kung mali si Jason Sa at kailangan niya managot, dumaan tayo sa tamang proseso. Huwag yung maglalabas kayo ng fake news, ng fake warrant of arrest. Kasi parang fake yan Hindi raw available. Tapos Thursday ng gabi kasi kanina
kinabukasan holiday. O doon naman eh. Alam mo, sinasabi, may mga nakakausap akong abogado Eto, pakinggan yung mabuti. May mga nakakausap akong abogado. Dapat nga magdemanda si Jason sa. Bukas lang, tatawagan ko si Jason sa. Busy lang ako ngayon eh. Sinabi ko dun sa abogadong kausap ko, bukas tatawagan ko si Jason sa. Sasabihin ko, encourage, hindi po pwede. Yung ginawa kay Jason sa, hindi po pwede. Hindi niya dapat palagpasin yon. Alam nyo kung papalagpasin to ni Jason sa, gagawin at gagawin at gagawin sa mga vloggers, sa mga media. Okay, kung may kasalanan si Jason sa, panagutan niya. Wala tayong problema doon. Ang problema, yung wine-weaponize, yung warrant of arrest. Naniniwala ba kayo na nagkamali ang korte? Kasi ang sabi, nagkamali lang ang korte. Typo lang. Kaya nakalagay doon, no bail, not bailable. Naniniwala kayo? Totoo yan? Ewan ko sa inyo. Ilagay nyo sa comment section kung kayo naniniwala na nagkamali lang kay Jason sa. Pero kung ako tatanungin ninyo, dapat magsampa ng demanda si Jason sa para mahalukay yan. At sino ang merong pumulitika sa likod niyan. Paiksiin ko. Wag po kayo. Sorry for the word. Tinarantado si Jason sa dyan. Kaya, Manong Jay, bukas mag-usap tayo. Ako'y suggestion lang naman. Kung ayaw niya, walang problema. Sarili niya naman yun eh. Yung sa akin lang, may dapat managot dyan. Lang hindi pa ulit-ulitin. Dahil pagka hindi niya sinampahan niya ng kaso, susunod-sunurin yan. Maglalabas sila tapos sasabihin nagkamali tapos sorry, nakulong ka na. Pinitpit na yung betlog mo ron sa loob. Diba? So anong gagawin? Tatakutin ng mainstream media, tatakutin ng social media. Ang dami pa naman takot sa mainstream media. Kaya talaga nalulungkot ako. I'm very, very sad that he's not being taken care of and he's not watching out for himself. I wish. Yun. Sa madaling salita, sinasabi niya na lulungkot siya sa aking kapatid at hindi niya inaalagaan ng sarili niya. Ako, sabihan ako ng ganon. Ang dating nun, pinapatamaan yung asawa. Walang nag-aalaga dun sa kapatid ko. Hindi, ayoko na magsalita. Medyo nakaka-relate ako sa ganyan. Hindi mo inaalagaan eh. Puro ka lang tapos yung kapatid ko, parang ganyan kay Amy. Yung kapatid ko, labas-pasok sa ospital, ayaw niyong pag-resignin, ayaw niyong tutukan yung kanyang health. Itong problema ng bansa natin, emergency. Kailangan ng may leader na nakatutok. So, imbis na yung kapatid ko, pinagpapahingan nyo para naalagaan yung kalusugan niya at mayroong makaupo, hindi to political. Ako, naniniwala ako. Ulitin ko, ilang beses kong binanatan to si Amy. But I feel her. Hindi po political ang issue dito. Ang issue dito, pambihira kayo. Mamamatay na yung kapatid ko. Pinagtatrabaho nyo pa. Hindi niya sinabi yan Pero kasi, yung drug addiction, tapos labas-pasok sa ospital, hindi po binibiro-biro yan. So kulang na lang sabihin niyo, mamamatay na yung kapatid ko. Pinakikinabangan nyo pang mga animal kayo. Ayaw nyo pang pagpahingahin. Ayaw nyo pang ma-enjoy niya yung buhay niya. Ayaw nyo alagaan niya yung sarili niya. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko dito. She does. There's so much work. This is a crisis and people need very trustworthy and determined leadership. Okay, more question, please? Hi. It's a shame, actually. Maybe to put to rest all this, I have been enjoining them to issue a medical bulletin. Yun, pasok di ba? Yun sabi niya, it's a shame. Sa Tagalog, nakakahiya. Pinaganda po. Sa madaling salita, nakakadiri kayo. Ba't di pa kayo maglabas ng medical bulletin? Kung walang sakit, edi wala. Simple lang. Maglabas kayo ng medical bulletin. Yung doktor niya nakapirma official. Karapatan naman ng tao na malaman na yung kanilang leader ang talagang nagdidesisyon. Kasi parang iba Parang yung leader natin, sasabihin ko sa inyo, hindi na siya talagang nagdidesisyon. Kasi parang hindi niya alam. Isipin mo, sasabihin niya, nahuli. Pero hindi naman pala. In short, nabubulungan. Bongbong, eto sabihin mo, basa. In short, hindi siya nagdidesisyon. Wala siyang alam sa nangyayari. Akalain mong sabihin niya ni isang baril walang pumasok sa loob ng KOJC. Hindi niya alam. Wala siyang alam sa nangyayari. Parang sinabi, eto sabihin mo, Bongbong. Huwag ka na nagtatanong. Basa. So, kung hindi siya talaga mamamatay na, pagpakita ka ng medical bulletin. Hindi ako nagsabi kapatid mo. Even yung kapatid mo, duda sa kalagayan mo. Huwag kaming tanongin yung fake news. Nagtatanong Sabi nga ni Amy, ako kasama nung mga yun na nagtatanong at dapat maglabas siya ng medical bulletin official. Made by a doctor, diba? That's what's more important. Instead, we have all the chismis in the world, all the haka-haka, duda, all the AI-generated images.
So it's really important that the medical bulletin, even as late as now, should be issued. I think it's the right of the people to know. Kung totoong malakas, simple lang yun di ba? Kung totoong nang walang sakit si Bongbong, simple lang naman maglalabas. Pero sa tingin ko talaga, delikado na po. Sa opinion ko lang. Kasi sa sobrang dali na maglabas ng medical bulletin, bakit hindi makapaglabas? In short, hindi na, yung sakit niya is not capable anymore to lead a country. Kasi pag nilabas yun, mapipilitan na bumaba si Bongbong Marcos. So pinipigil nilang lumabas yun para hindi bumaba si Bongbong Marcos. At yung mga magnanakaw sa paligid, tuloy.